Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Expired po yung license nun, Your Honor, kaya tinunover ko po kay Major Quijana. Alam mo ba na yung baril na yun, yun na yung nakita dun sa vault ni Mr. Lee? Inabot po sa akin ni Police Major Quijana yung baril. Kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. Democrito. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Quijana po. Ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Mr. Lin? 6 months pa lang po. 6 months. Wala po kayo nakita na dala-dala niya? Wala po, sir. Mr. Antonino, kayo po ay dating pulis. Yes, Your Honor. At ngayon, hindi na po kayo pulis. Yun po yung na-receive ko po, Your Honor, na dismissal po. So, if you're dismissed from the... Kung na-dismiss ka sa pulis, hindi ka na pulis. Simple lang yung tanong ko eh. Yes po, Mr. Chair. Di ba? Huwag kang umiwas. Di ba? Ikaw ang dating pulis, na nung pulis ka, ikaw naging daan ni Mr. Michael Novicio at Mr. Rainier Macadat na makilala nila si Major Quijana. Yes po, Mr. Chair. Paki-narrate kung paano mo nakilala itong dalawa, si Mr. Novicio at saka si Mr. Macadat. At paano nila nakilala si Mr. Quijana? Thank you po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat po. Ito po ang totoong istorya pong nangyari po diyan. Kung paano ko po nakilala to si Michael. Si Michael lang po, pero si Rainier po hindi ko po kilala siya. Una po, meron po akong pinsang gwardiya po dun sa Solimer. Yun po ay pinapasyalan ko po. Normal lang po sa magpinsan na minsan magkita po kami, magkwentuhan. Ngayon po, bandang gabi po yun, nung ako'y pauwi na po, may nadaanan po ako na sasakyan. Yun po, na bali nadaanan ko po doon si Michael. Meron po kasi akong nadaanan po na sa kanila po na nakita po na may ginagawa po sila doon sa may harapan po ng sasakyan. Which is po yung plaka po. Ngayon po, bilang isang pulis, may instinct po tayo na kinotion ko po sila na ano po yung ginagawa po nila dyan. At nung ako po bumaba ng sasakyan, upon verification, tinanong ko po sila at narinig ko po kay Michael na nagsabi po siya sa akin na patay, yari na. Ngayon po, nung i-check ko po yung ORCR ng kanilang sasakyan, yung Toyota Alphard, pinigay naman po sa akin ni Michael. Hindi ko naman po siya na pinuwersa na ibigay sa akin. Sabi ko po, check ko lang po yung ORCR ng sasakyan. Then nung pagka-check ko po ng ORCR, at dun sa plaka na nakakabit dun sa may sasakyan ng Alphard, magkaiba po yung nakakabit dun sa plaka ng sasakyan. At yun na po, doon na po kami nagsimula na magsabi sa akin si Michael na, Sir, na huli nyo na rin po kami. Meron po kaming ilalapit sa inyong malaking problema ng aming opisina. Which is po yung tungkol nga po dun sa barel, then dun po sa mga boss nilang Chinese. Pati rin po yung tungkol po, nabanggit din po na sa akin yung tungkol po sa mga babae na dinadala po nila ng personal dun sa high class casino. At sabi ko, huwag tayo dito mag-usap sa kalsada kasi meron kaming tamang opisina para kayo maimbestigahan at masabi niyo yung inyong mga problema about sa boss ninyo at tungkol po sa recorder na baril. At nabanggit din po nila sa akin yung tungkol po sa pera na meron daw po silang nakikitang pera ng boss nila at yun po at sila mismo yung nag-escort po dun sa boss nila na may pera po silang kinukuha doon somewhere sa high class casino, which is hindi ko na po mabanggit yung pangalan nung kung casino po yung sinabi po nila sa akin. At yun po, doon po sa yung sa pagsita ko po sa plaka sa kanila, tinuro naman po sa akin ni Michael na, Sir,
sinabi niya po sa akin na, sir, kaya po kami nagpapalit ng plaka kasi po may nangyari na po sa amin na yung Chinese na dinideliver namin sa mga high-class casino is tinangkang kidnapin. Yun po ang sinabi niya sa akin. Kaya po kami nagpapalit ng plaka para iwas po kami sa mga kidnapper na Chinese. Then binanggit din po nila sa akin na kaya po sila nagpapalit ng plaka, which is umiiwas din po sila sa number coding. At yun na po lahat. Sinabi ko naman po kay Michael na magsadya na lang po kayo sa opisina para maimbestigahan yung mga concern ninyo. At nung pumunta naman po sila sa opisina namin sa DSOU, bilang desk officer po ng DSOU, nirefer ko na po siya dun sa investigating team. Unang-una po kay Sir Quijana for a proper disposition. Yun na po ang istorya po lahat niya na Mr. Chair. Maraming salamat. Pero dinala mo sila at pinakilala kay Major Quijana. Pero dahil sa kaso mo, na-dismiss ka, nawala ka na sa DSOU. Tama? Yes or no? Yes po, Mr. Chair. At dahil doon, si Major Quijana na ang humawak sa dalawa. Doon na sila nagre-report kay Major Quijana. Yes po, Mr. Chair. Yes. So, na-establish na natin na si Major Quijana ang handler ng dalawang ito. Now, pwede po bang matanong si Mr. Michael Novesio? Sige, Michael Novesio. Lagi ako nagkakamali sa pinito niya. Novesio. Michael Novesio can answer. Yes, sir. Good morning po. Yeah. Michael, totoo po ba lahat yung sinabi ni Mr. Antonino? Yes po, Doon Your kayo Honor. malapit sa Solimare na huli? Sa may Asiana po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at saka Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Okay, thank you. So kung totoo lahat yun, totoo rin na ang pinagre-reportan nyo pag napupunta kayo sa DSOU ay si Major Quijana na. Yes po, Your Honor. At siya na rin ang kumakausap sa inyo. Yes po, Your Honor. Siya rin, siya rin ang pinagsabihan ninyo tungkol sa inyong boss na si Mr. Lin. Yes po, Your Honor. Tungkol sa mga baril, tungkol sa mga pera, Yes po, Your Honor. tungkol sa mga babae. Yes po, Your Honor. Yes. Yon. At ang ginawa niya ay dahil doon sa inireport ninyo, plinano kung paano i-raid yung bahay. Yes po, Your Honor. At sinabi sa inyo na kung po pwede, kayo ang maging deponent doon sa pag-apply ng search warrant sa West. Yes po, Your Honor. Pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig nyo sabihin pinilit kayo? Para daw po, legal daw po yung Paano pagpasok. pagpipilit po sa inyo? Ang sabi po niya sa amin, Your Honor, na kailangan niyo maging deponents para maging legal ang pagpasok natin. Hindi po namin alam, Your Honor, kung ano po yung deponents. Aha. So ginawa po ninyo yon. Ano po ang, pwede po bang sa pagkatanda ninyo, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? Yun po yung nabasa ko po doon, Your Honor. Yes. Dahil sinabi niyo na may firearm si yung boss ninyo. Opo, si Your Mr. Honor. Lin. Merong isang Bushmaster at saka may isang pistol. Yes po, Your Honor. Pero wala namang Bushmaster at saka pistol. Bushmaster na nakuha pala doon sa 1811. Wala sa report. Hindi ko po alam, Your Honor eh. Oo. Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Paki-describe nga ninyo kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, Desert Storm Chrome.
Caliber 45. Yes po, Your Honor. At meron ba lisensya yun? Yes po, Your Honor. Expired po yung license nun, Your Honor. Kaya tinunover ko po kay Major Quijana. Kasi gun ban din po ng mga panahon na yun kasi natatakot po ako mahuli. Sabi niya po sa akin, tutulungan daw po niya ako mag-renew. Pero hindi na renew. Hindi po na-renew, Your Honor. Alam mo ba na yung baril na yun, yun na yung nakita dun sa vault ni Mr. Lee? Nabalitaan ko lang po, Your Honor. Ngayon po ang pinangtanim pong ebidensya. General Tates, sino na yung mga pulis na nag-disassemble ng mga baril? So, nabalitaan mo na yung baril mo, nandun yung mga hinuli ng pulis o kinumpis ka ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin, yung boss mo. Opo, Your Honor. Nandyan na yung please identify yourself. Good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable committee. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz, Your Honor. Ikaw nung nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang nagkalas nung baril na Desert Storm. Ganito po yung scenario, Your Honor. Yung kwento. Dumating po ako sa office. Inabot po sa akin ni Police Major Quijana yung baril na kahit tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Novicio. Yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun po, Your Honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. At si Sergeant Democrito, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapanipaniwala na hindi lumang baril yon. Yes, Your Honor. Yes. Which dinenay naman ni Sergeant Democrito. Kaya nga binibigyan kanina ng pagkakataon ni chairman na magsalita ng totoo pero ayaw pa rin. Noong Your Honor, parang may narinig din po kasi akong inutosan ni Police Major Quijana na kumuha ng grinder. Isa sa kasama namin. Dito po siya, Your Honor, yung kasama namin na utosan. na Kumuha ng grinder, Your Honor. driver, Grinder. na sige, talagang inayos talaga. Pakibanggit po yung pangalan po ninyo. Good morning po, Mr. Chairman, sir. Ako po si Patrolman Elson Calupa, sir. Natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, may trabaho sa Viber namin na nabasa ko lang po. Nagpaalam po ako noon na malilate. Dahil ako lang po yung wala, bali nautusan po sa akin na po pinadala yung grinder, sir. Para saan yung grinder na yun? During that time, Your Honor, wala po akong idea kung saan po. Basta sinunod ko na lang po. Nagdala po ako sa opisina. Kanino mo binigay yung grinder? Binigay ko po kay Sir Democrito, sir. Kay PSSD Democrito. Tapos after nun, sir, di ko na po alam kung saan nila ginamit, sir. Sa pagkaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? Pagtungkol sa baril. Yes, sir. Kung sa baril po gamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Thank you. So, Yes, sir. napapatunayan natin na sinasabi nila na may baril yung si Mr. Lin o yung Chinese, may Bushmaster, may Kwan,
ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung subject ng search warrant. So ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings, ay merong ipapalit na baril. So, si Mr. Rainier, Yes po, Your Honor. kayo po ang driver. Opo. Lahat po ba ng sinabi ng iyong kasamang si Mr. Michael Novicio ay katotohanan? Yes po. Si Mr. Novicio, siya ang pumasok sa trabaho para magsabi po sa inyo na nandun na yung subject ng search warrant. Yes po, Your Honor. At ikaw naman ang ginamit ng pulis para mag-guide sa kanila para doon sa Solimare. Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw ba ang nagdala ng baril? Yes po, Your Honor. Saan mo inilagay yung baril? Hindi po ako nagdala ng baril, Your Honor. Ako po yung nautusan mag-akyat ng baril pataas. Sa Kanino mo 1811. ibinigay yung baril nung inakyat mo sa taas? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil marami pong tao sa 1811 nung time na yun. Sa lahat ng pulis na nandito nakasama doon sa operasyon, hindi mo matandaan kung sino. Hindi po matandaan, Your Honor. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Quijana po. O siya ang nag-utos sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. At si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa pulis na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala sa lahat ng mga dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo. Ako po Yes. nagbabantay sa mga babae po. At ang driver ay si Rainier. Your Honor, paiba-iba po kaming kasamang driver. Okay. Thank you. Rainier, sinong nasa babaeng nasa tabi mo? Translator po Siya- namin yan, Your Honor. Morales, Miss Morales, no? Siya yung isa sa mga katulong doon, Chairman Acop. Yes Ah. po. Miss Morales, Yes po. yun pong sinabi lahat ni Rainier at saka si Michael, katotohanan po yun. Wala po akong alam sa barrel, sir. So, ibig sabihin, kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na dala-dala o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss. Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala. Wala po. Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i-planting. So, wala. Wala po. Wala kang nakita. Ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Mr. Lin? 6 months pa lang po. 6 months. Wala po kayo nakita na dala-dala niya. Wala po, sir. Okay. Mr. Chair. Congressman ako, may kanting tanong lang ako doon. 6 months ka doon, so, pero yung anong trabaho mo doon? Naglilinis ka ng... Translator po. so, nagta-translate ka, tapos naglilinis ka. Opo. Yung mga kwarto ba doon, napapasok mo lahat yun? Opo. So, doon sa subject na kwarto, alam mo naman na meron doon, di ba, yung opisina, doon sa may CR. Opo, opo. Kasi doon nakuha yung baril di ba? Opo. Di ba, saka yung mga magazine. Opo. So, may mga nakikita ka bang mga magazine doon ng baril? Wala, sir. Wala po. Okay. I have also here, meron sa akin na certification ng firearms Philippine National Police Forensic Group na yung baril na nakuha doon sa raid 1811 ay parehas nung baril na pag-aari ni Mr. Michael Novicio. Parehas. So, ano ang sinasabi nito?
na yung baril na nakuha dun sa 1811 ay yung baril ni Mr. Novesio o ni Michael na ibinigay kay kay Colonel Quijano or Major Quijano, Quijana. At yung grinding machine ay yun ang ginamit na pag-deface ng serial number dahil nakalagay dito na defaced yung serial number nung baril na nakuha dun sa Unit 1811. Vice Chair, can we be clarified, no? Para at least i-clarify mo sa amin, ikaw galing ka diyan. So, there are two types on how to identify yung baril, no? Una, syempre yung serial. So, yung serial, kapag binura mo na yung serial, parang wala ka ng chance, no? Para makilala kung sino may-ari nito. Pero with this kind of certification coming from the forensic, dito yung cartridge niya, saka yung first shot is being recorded as one way of trying to find out sino ang may-ari ng baril. At dito, napatunayan natin na certification galing sa PNP, no? Ito yung ina-explore ni Congressman Acop, na pinapatunayan sa forensic na yung baril na ginamit doon sa 1811 ay galing kay Michael, na binigay ni Michael kay Major Quijana. So you can proceed. Can you confirm what I've said? Kasi hindi naman ako pulis, tama ba yan? Yes. Kasi may kanya-kanyang karakteristik yung yung bore ng firearm which I think hindi alam nitong mga pulis na ito. Iha, alam mo rin na ang trabaho ng boss ninyo ay dun sa pagkukuha ng mga babae sa kanilang mga customer. Yes po. At totoo rin po ba na may mga araw na nakadisplay lang sa lamesa yung pera nung boss mo? Pag po araw po ng swelduhan po. Doon lang. Opo. Pero hindi mo nakita kung ano ang laman ng yung 3 volt na pag-aari ng iyong amo. Minsan po kasi naiwan po nilang bukas yung vault sa isa pong opisina. Pera po yung nakikita ko. Pera yung nakikita mo, pero wala kang baril na nakikita. Wala sir. Wala po.